Sa mundong ito, walang kasiguraduhan maliban sa kamatayan at buwis. Hindi masaya pag-usapan pareho. Pero mas maliit na kasamaan ang buwis kaya doon tayo mag-focus. Ang buwis ay di kanais-nais na realidad sa taong nagtatrabaho sa makabagong mundo. Binabayaran ito taon-taon, nagrereklamo tayo, at pagkatapos ay sinusubukan nating kalimutan ito. Gayunpaman, mahalagang bahagi ang buwis ng bawat ekonomiya sa mundo. Umunlad ang lipunan sa epektibong pagbubuwis at bumabagsak kung wala ito. Ang buwis ang nagpapondo sa kalsada, paaralan, parke, militar, serbisyong pang-emergency, social welfare, at iba pa. Mahalagang bahagi ng modernong lipunan ang mga serbisyong ito. Wala tayong mga ito kung walang buwis at magdudulot ito ng kaguluhan. Kailangan ba natin ng buwis? Sa totoo lang, hindi. Mahalaga ang layunin nila. Pero may ibang sistema ring posibleng makamit iyon sa teorya. Kahit anong alternatibo na umiiral sa isa sa pinakamahalagang salik sa ating ekonomiya ay sulit pag-aralan. Kahit na ang ilan sa mga ito ay medyo kakaiba. Bago natin subukang patunayan na mali si Ben Franklin, mahalagang maunawaan kung anong naidudulot ng buwis at bakit natin ito binabayaran. Ginagamit ng pamahalaan ang buwis para makalikom ng pondo. Kapag kulang ang buwis na nakokolekta, nangungutang ito pansamantala para matustusan ang kakulangan. Ito ang pinasimpleng siklo ng pampiskal na pulisiya ng pamahalaan sa makabagong ekonomiya na dapat maintindihan ng lahat. Kung titigil tayo sa pagbabayad ng buwis, mapipilitan ang pamahalaan na itigil ang pagbabayad para sa mga serbisyong nagpapatakbo sa lipunan. O di kaya'y mangutang hanggang sa malugi. Kaya naman ipinapataw ang buwis. Madaling intindihin, pero may mas malalim na paliwanag. May mga paaralan ng kaisipang pang-ekonomiya at ideolohiyang pampolitika na nagtutulak ng mas mababang buwis. Sinasabi ng mga katunggali na ang tamang gawin ay taasan ang buwis at dagdagan ang paggastos. Pareho nilang igigiit na tama ang kanilang paraan para maghatid ng pinakamalawak na kasaganaan sa ekonomiya. Di parehong tama. Di ba? Sa isang banda, pwede naman. Kaya tandaan mo to. Sa kahit anong kaso, mananatili pa rin ang buwis. Kaya mahalagang itanong kung bakit nagbabayad ng buwis ang mga tao. May nagsasabing, ang buwis ay parang bayad sa subscription sa makabagong lipunan. Pero maging tapat tayo. Hindi ito dahil sa tungkulin mo bilang mamamayan o dahil makikinabang ka sa mga programa ng gobyerno. Maging tapat tayo. Ang totoong dahilan ay kapag di ka nagbayad ng buwis, makukulong ka. Pagdating sa motibasyon, sapat na ito para sa mga tao. Tingnan natin ang mga alternatibo. Ang UAE, Qatar, Monaco at Brunei ay mga halimbawa ng ekonomiyang hindi nangangailangan ng income tax. Bago ang 1,913, walang federal income tax sa kaya madaling sagutin kung kailangan ang buwis. Na sinasagot ng mga bansang ito ng hindi. Lahat ng ito ay may kasamang malaking asterisk o mas tamang sabihin, dalawang malalaking asterisk. Ang una ay may buwis pa rin ang mga bansang ito. Wala lang silang income tax. Nang sinuri ang ekonomiya ng Monaco, nakilala bilang isang tax haven, nalaman natin na karamihan ng kita ng gobyerno ay galing pa rin sa pagbubuwis. Sa Monaco, ito ay isang value-added tax o sales tax. Mainam ito para sa mga bansang umaasa sa turismo dahil nakakakuha sila ng kita mula sa mga turista. Imbes na umasa lang sa income tax mula sa mga nagtatrabaho sa bansa. Ang mga alternatibong buwis ay bahagi ng maraming bansa at marami itong benepisyo. Halimbawa ang Singapore, mayroon pa rin itong income tax pero napakababa. Nagpapataw ito ng buwis sa mga bagay na may gastusin mula sa gobyerno. Kotse ang best na halimbawa. Pinuponduhan ng buwis ang mga kalsada, highway, traffic lights, tulay at lagusan. Maliban sa ilang toll road, mahal ang mga ito at di pantay-pantay ang pakinabang dito. Kahit nagtatrabaho sa bahay at bihirang gumamit ng kalsada,
kailangan pa ring magbayad ng income tax para sa mga kalsada sa isang normal na bansa. Sa Singapore, hindi nila kailangang gawin yon. Mababa ang income tax, pero kinokolekta ng gobyerno ang pondo sa pamamagitan ng mataas na buwis sa mga tunay na may-ari ng kotse. Depende sa klase ng kotse. Ang pagbili at pagrerehistro ng sasakyan sa Singapore ay madaling umabot ng 5 beses na mas mahal kumpara sa Estados Unidos. Dahil dito, kumikita ang gobyerno ng Singapore para pondohan ang mga serbisyo publiko. Kung ayaw mong magmaneho ng kotse, walang problema at di mo kailangang magbayad. Isa itong patas na sistema. Nakukuha mo kung ano ang binabayaran mo. Nakakatulong din itong bawasan ang siksikan sa maliit na bansang ito dahil kaunti ang magmamaneho, lalo na't napakamahal nito. Gayunpaman, may mga problema rin ang sistemang ito. Kung ang kotse ay presyong bahay, marami ang hindi makakabili nito. Ang pagmamaneho ay kailangan lang. Maaaring nagtatrabaho sila sa industriyang kailangan ng pagmamaneho, may kapansanan kaya kailangan ng madaling transportasyon, o nakatira sa liblib na lugar na walang akses sa pampublikong transportasyon. Tandaan mo, dahil ito ay napakahalaga. Nakakatuwang pag-usapan ang mga argumento tungkol sa ganitong uri ng pagbubuwis. Pwede kang gumawa ng video tungkol dito. Nagawa natin. Pero may buwis pa rin sa Singapore. Kaya maaaring masaya ito. Pero hindi pala. Tingnan na natin ang pangalawang malaking asterisk. Yung ibang mga bansa na hindi naniningil ng buwis ay may ibang paraan ng kita. Kadalasan, likas na yaman ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng kita mula sa buwis ng kita mula sa langis. Kaya pa ring magbigay ng mga bansang ito ng lahat ng mga serbisyo na inaasahan mo sa isang karaniwang bansang nagbabayad ng buwis. Kahit ang mga lugar tulad ng Alaska ay hindi na kailangang maningil ng buwis. Higit pa rito ang ginagawa nila at ipinapamahagi nila ang bahagi ng kita mula sa langis sa mga residente. Pwede ba itong tawagin na negatibong buwis o kaya'y social welfare? Depende sa pananaw mo sa politika. Ang problema dito ay kailangan ng bansa ng likas na yaman para mapalitan ang kita mula sa buwis ng kita mula sa likas na yaman. Isa pang malaking problema ay ito ay uri pa rin ng buwis. Sa teorya, ang mga likas na yaman ng karamihan sa mga bansa ay pag-aari ng mga tao ng bansang iyon. Ang pagkuha ng mga likas na yaman para ibenta ay di naiiba sa pagkuha ng pera. Kasabay nito, kinukuha ng gobyerno ang ari-arian ng tao para pondohan ang gastusin ng bayan. Siyempre, mas mararamdaman ng mga tao ang direktang pagbubuwis kaysa sa pagbebenta ng mga likas na yaman. Pero mahalaga pa ring isaalang-alang ito para sa tanong natin dito. Kaya ang problema ay ang palagay na kailangan talaga ng gobyerno ng kita. Malamang natanong mo na rin ito noong bata ka pa. Bakit hindi na lang mag-imprenta ng pera ang gobyerno para bayaran lahat ng kailangan nito? Madalas nating pagtawanan ito at basta na lang sinasabi dahil magdudulot ito ng implasyon na hindi naman mali, pero hindi iyon ang paliwanag. Wala namang pumipigil sa isang gobyerno tulad ng US na lumikha ng pera para bayaran ang lahat ng kailangan nito. Sa totoo, ganito rin ang praktikal nilang ginagawa. Si Tito Sam, kapag kailangan magsulat ng tseke, isang pitik lang ng daliri at presto, may pera na agad. Kung gagawin mo ito ng walang hanggan, magpapakilala ka ng mas maraming pera sa ekonomiya. Ang pera ay isang asset tulad ng iba. Ang halaga nito ay tinutukoy ng supply at demand. Ang tanging dahilan kung bakit ito nakakalito ay dahil karaniwan nating ipinapahayag ang halaga ng isang bagay bilang nominal na halaga ng pera. Dagdag pa rito, ang pagpasok ng mas maraming pera sa ekonomiya ay nagdudulot ng implasyon dahil tumataas ang supply. Dahan-dahan itong mangyayari. Kailangan ng bansa ng paraan para tumaas ang demand sa kanilang pera at sumabay sa pagtaas ng supply. Ang pinakamadaling paraan para masiguro ng isang gobyerno na may tuloy-tuloy na demand para sa pera ay ang pilitin ang mga mamamayan ng bansa na ibalik sa kanila ang bahagi ng perang ito sa katapusan ng bawat taon. Bilang buwis. Ang sistemang ito ng pagbubuwis at paggawa ng pera ay tinatawag na modern monetary theory. Ayon dito, sinasabi ng iba na pwedeng magpatuloy ang gobyerno, lalo na ng Estados Unidos,
sa pag-imprenta ng pera. Basta't makakahanap sila ng paraan para matiyak na may demand pa rin ang mga tao sa pera, maaari silang lumikha ng pera para ipambayad sa mga kalsada, paaralan, at kung ano pa mang gusto mo. Ang mahirap ay panatilihin ang demand na yan nang walang buwis. At kung hindi ito tama na gawa, magdudulot ito ng hyperinflation. Ang hyperinflation ay hindi maganda at nagdudulot ng kawalang tatag sa sistema. Sana hindi na malaking sorpresa yan sa karamihan. Di magandang sagot kung kailangan ba ng buwis. Pinanghahawakan natin ang palagay na kailangan natin ng gastusin ng gobyerno o sa bagay na yan, ng gobyerno mismo. Anong mangyayari kung bibitawan natin lahat ito? Ang anarko-kapitalismo ay teoryang ekonomiya na nais alisin ang anumang impluwensya ng gobyerno sa ekonomiya. Pribadong pag-aari ang lahat. Walang kalsada, paaralan, parke, o ospital. Walang social welfare or emergency services. Ang ideya ng sistemang ito ay ang pribadong negosyo ang hahalili sa mga serbisyong dating ibinibigay ng gobyerno at kikita ang motibo para gawing mas kompetitibo at mas mahalaga ang mga serbisyong ito sa lipunan. Mukhang maganda pakinggan, di ba? Pero ang unang ginagawa nito ay tanggalin ang buwis. Kung walang gobyerno na manggong-olekta ng buwis. Mission accomplished na siguro. Dapat kilalanin na may lehitimong benepisyo ang ganitong sistema. Ang isang tao ay magbabayad lang para sa mga bagay na talagang gusto o kailangan niya. At maaari siyang maging kumpiyansa na makakakuha siya ng magandang presyo sa kanyang binibili basta't may kompetisyon pa rin sa merkado. May ganitong uri ng lipunan. At ang pinakaprominente dito ay ang mga malalayang lungsod sa Europa noong gitnang panahon. Ang mga ito ay mga lugar na pinapatakbo ng mga mangangalakal at sa huli ay pinapatakbo lamang para sa kita ng mga individual na bumubuo sa mga ito. Ang ideya ng ganap na walang kontrol na kapitalismo ay may ilang kakaibang eksperimento sa pag-iisip. Ang una ay tungkol sa mga kapansanan. Sa isang purong kapitalistang lipunan, ang isang taong ipinanganak na may kapansanan o nagkaroon ng kapansanan ay magiging mas hindi produktibo. At dahil dito, ay mas mababa ang halaga sa ekonomiya bilang isang individual. Parang masama pakinggan. Pero totoo, sa malalang kaso, hindi sila kumikita ng sapat para sa pagkain o damit, kaya maaring mamatay. Kahit ang pinakamatinding taga-suporta ng malayang pamilihan na ekonomista, ay ituturing ito bilang negatibong resulta. Ano ang mga alternatibo? Siyempre, insurance. Ang Social Security ay parang bayad para matiyak na kung mawalan tayo ng trabaho o magkasakit, hindi tayo magugutom. Maaaring magbigay ng parehong serbisyo ang isang kompanya ng insurance. Pwede mong i-insure ang sarili laban sa injury, sakit, o pagkakaroon ng anak na kailangang alagaan. Pwede mong iakma ang insurance ayon sa pangangailangan mo. Kung napakayaman mo at nawalan ka ng trabaho, hindi sapat ang social security checks para suportahan ang pamumuhay mo. Kahit malaki ang buwis na naibayad mo nung maganda ang kita mo, pareho pa rin kapag naghirap ka. Sa haka-hakang anarko-capitalist na lipunan, malamang magbabayad ang taong ito ng mas mataas na insurance premium. Ngunit maaari rin silang pumili ng polisya na may mas malaking payout kung mawalan ng trabaho. Kung handa kang sumugal, pwede kang hindi magbayad ng premium at mag-ipon o magdasal na hindi mawalan ng trabaho. Maaaring gawin ng pribadong sektor ang halos lahat ng ibinibigay ng makabagong gobyerno. Ito ay halos kapareho sa partikular na paraan ng paglalaan ng gastos na nakita natin sa Singapore kanina. Pero mas pinaigting pa hanggang sa suktulan. Pribado lahat ng bagay. Toll road, pribadong paaralan at ospital, lahat binebenta. Nagkakaroon ito ng mga problema pagdating sa mga bagay na hindi mapag-iiba. Ito ay isang ilaw sa kalye. Halos $2,000 ang halaga ng pagtatayo at $100 kada taon sa kuryente para magpatuloy ang operasyon. May gastos din sa maintenance at iba pang incidental na bayarin. Di ito mura. Malaki ang posibilidad na karamihan sa atin ay hindi pinapansin ang mga poste ng ilaw sa kalsada, pero may mahalaga talaga silang layunin. Pinapaliwanag nila ang madidilim na kalsada
at nagbibigay ng kaligtasan sa mga dumadaan tuwing gabi. Pero magiging napakahirap maglagay ng poste ng ilaw sa isang lipunang puro kita lang ang iniisip. Hindi mo talaga mapipigilan ang isang tao na makinabang sa ilaw ng poste. At dahil doon, mahirap maningil ng bayad para sa serbisyong ito. Bakit ako magbabayad kung kaya ko namang kunin ito ng libre? Dahil walang motibong kumita, walang produkto na nangangahulugan na maaaring mawalan ng serbisyong nagbibigay ng direkta at konkretong benepisyo ang lipunang ito. Totoo ito sa mas malawak na saklaw, tulad ng serbisyong pang-emergency at proteksyon ng militar. Maaaring kumuha ng pribadong militar para protektahan ang sariling ari-arian sa isang lugar, ngunit hindi nito direktang napoprotektahan ang ari-arian ng iba roon. Sa parehong lohika, walang gustong magbayad para dito at hindi ito maibibigay. Lalong lumalala ito kapag isinama ang isa pang uri ng hindi mapiling produkto, ang masamang uri. Katulad ng walang paraan para pigilan ang isang tao na makinabang sa ilaw ng poste, wala ring paraan para mapigilan ng isang tao ang sarili na maapektuhan ng mga negatibong epekto mula sa labas. Sa ganitong lipunan, ang mga tao ay ginagabayan lamang ng kita. Maraming industriya na kumikita ang nagdudulot ng matinding polusyon. Sa mundo natin, na may mga ahensyang nagre-regula, mayroong ilang antas ng kontrol tungkol dito. Nililimitahan natin ang lokasyon ng mga pabrika at planta ng kuryente at kinokontrol ang uri ng polusyon na pwedeng ilabas. Kung wala ang mga nagre-regulang ahensya, malamang mga pribadong militar ang magkokontrol sa ganitong epekto sa labas. Mabilis mong mararating ang puntong ang mayayaman ay nagdedeklara ng digmaan para makuha ang gusto nila na delikadong realidad na dapat harapin. Ang solusyon ay magtatag ng mga komunidad na tumutugon sa problema ng mga produktong walang pinipili. Posibleng makapagtatag ang kumpanya ng lugar kung saan maaaring manirahan na hiwalay sa mga negatibong epekto at mabibigyan ng mga bagay tulad ng mga ilaw sa kalsada. Kailangang mag-subscribe ang mga residente, pero makikinabang sila dahil marami nang naayos para sa kanila. Isa itong paraan para matiyak na lahat ay tumutulong para sa militar na magpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa lugar na ito. At kung sakaling may hindi magbayad ng kanilang subscription, sila rin ang magiging responsable sa pilitang pagpapaalis sa kanila mula sa lugar. Pero kung hindi mo pa napapansin, parang gobyerno rin ang kumpanyang ito na may buwis. Mas marami nga lang proseso. Ang anarcho-capitalism ay isang kamanghamanghang teorya na pag-aralan, pero kadalasan ay nauuwi ka rin sa dati o status quo. Kadalasan, mas mainam na ang mga korporasyong may layuning kumita ang magbigay ng produkto at serbisyo, tulad ng may mga bagay na mas akma namang ibigay ng gobyerno para mapanatili ang kapangyarihan. Ang tanong ay kung saan dapat iguhit ang hangganan sa pagitan ng negosyo at serbisyo ng gobyerno, ngunit malinaw na hindi ito sa radidides ito, nasa magkabilang dulo. Inaasahan kong may kokontra rito, lalo na sa mga taga-suporta ng ganap na malayang pamilihan. Kaya ipinapasa ko ito sa inyo. Paano mo aayusin ang ekonomiya ng isang perpektong lipunan? Ang pinakamahusay na sagot ay itatampok sa susunod na video tungkol dito, at kung kamangha-mangha ang sagot, susuriin natin ang bansang ito gaya ng sa mga country videos sa ating pangalawang channel. Magkomento kayo mga kaibigan. Walang gustong magbayad ng buwis. Hindi lang dahil pera ito mula sa bulsa. Marami ring tao ang mas gusto gumasta ng pera. Di masaya ang tao sa pagbubuwis dahil ito ay pera nila na napupunta sa mga bagay na hindi naman nila gugustuhing paggastusan. Madalas, ang buwis na binabayaran ay hindi direktang nagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga nagbabayad nito. Pero tunay itong nagpapabuti sa lipunan. Hanggat napagkakasunduan na may mga bagay na hindi kayang ibigay ng mga pribadong negosyo sa isang kompetitibong merkado at may halaga ang mga bagay na iyon, kakailanganin natin ng isang kolektibong organisasyon para mag-supply ng mga iyon. Ang pinakakilalang kolektibong organisasyon sa mundo ay ang pamahalaan. Ang pangunahing paraan ng pamahalaan para makalikom ng pondo ay buwis. May mga alternatibo, pero may limitasyon din. Kailangan ba talagang ganito karami ang buwis? Sa tingin ko, hindi naman. Mayroon bang mas magagandang paraan ng pagpataw ng buwis? Halos sigurado. Pero kailangan ba talaga natin ng buwis? Sa totoo lang,
Sila ang pinakamasamang solusyon, maliban sa lahat ng iba pang alternatibo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe na rin.